magaling, gamitin sa paglingap, laging damit kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan ng dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa atin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Pasay Parish, kung saan ayos lang po umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang akusasyon ng mga tao kay Kristo na si Kristo raw ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan rin ng kapangyarihan ng masamang espiritu ni Beelzebul o ng demonyo. Notice that, bagamat kinontra ni Jesus ang akusasyon na ito, hindi naman po niya dininay ang realidad ng demonyo. Hindi niya sinabing, anong demonyo? Sino yun? Saan yun? Meron ba nun? Guni-guni nyo lang yun? Hindi. In fact, sa maraming pagkakataon, Jesus did not deny that. He did not present the devil as an abstraction, but a real threat. Totoo ang kalaban. May demonyo talaga. Hindi natin ito po pwede at dapat na i-deny dahil yun ang ikapapanalo ng demonyo sa ating buhay. Father, naniniwala naman akong may demonyo. Nakikita ko sa katauhan ng binan ko. Nakasama ko sa bahay ko. Ano yan? Resident Evil? Joke lang. Seriously, we deny the reality of evil when we begin to compromise. Kapag hindi na natin pinaninindigang tama ang tama at mali ang mali. Kapag nagsasalawahan na tayo pagdating sa katotohanan. Alam niyo, nagugulat ako ngayon sapagkat
Marami ang nangungumpisal na nakikipag-live-in. Ang nakakagulat, usually ang kinukumpisal nila ay ibang kasalanan nila at hindi yung pakikipag-live-in nila. Na para bang ang pagli-live-in ay normal na. Bakit? Dahil nagmamahalan kayo? Bakit? Dahil marami nang gumagawa nito? So ano yon? Kinokompromiso na natin kung ano ang tama at totoo at kung ano ang talagang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nagugulat din ako sa mga magulang na sinusuportahan agad ang kanilang mga anak. Kahit na ang mga gusto ng kanilang mga anak ay against the holy will of God. Nandyan yung pagpapatransplant, pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, kapwa babae. And then, they will call it love. Love. Bakit? Dahil yun ang gusto ng mundo? Para matanggap siya ng mundo? Paano yung gusto ni Kristo? Paano yung pagtanggap ni Kristo? Tama namang mapagmahal ang Diyos, pero hindi lahat okay sa Kanya. Kaya nga may mga utos siya. Tama namang may karapatan ang lahat na maging masaya. Pero dapat tama ang dahilan ng pagiging masaya. Mabuti ang dahilan ng pagiging masaya. Sapagkat doon lamang tayo tunay na sasaya. Tama namang wala tayong dapat na inaargabyadong tao. Pero dapat ay maging mabuting halimbawa rin tayo sa ating kapwa-tao. Sapagkat kung hindi ay morally, inaargabyado na natin ang ating kapwa-tao. Sapagkat ini-impluwensya natin sa mali ang mga ito. At tama namang hindi dapat humusga ng tao, ng pagkatao, pero hindi ng mali na ginagawa ng tao. Sapagkat kahit si Kristo, hinusgahan ang mali na ginagawa ng tao. Of course, iba yung mga magulang na sa una pa lang ay kumokontra. Anak, mali yan. Di tama yan. Pero kung hindi pa babawal ang anak, anong magagawa ng magulang? Di ba? Kesa naman palayasin niya, mas mapapariwara yan. Tatanggapin na rin niya, pero hindi yung maling ginagawa. Papaalalahanan pa rin niya in a nice way, in patient way. That is love. Iba yan sa mga magulang na sa una pa lang, agree na agad. Hindi love yun. Pangungunsindi sa kasalanan yun. At malaking kasalanan yun. Sapagkat ikaw na rin ang siyang nagbubulid sa anak mo sa kapahamakan. Pag ganun. And so you see, ang galing ng Diablo, hindi niya sasabihin sa atin, diretsyo, na gumawa tayo ng masama. Magtatago siya sa mga katotohanang alam natin. Nagagamitin natin sa baluktot ng mga pangangatwiran natin para hindi natin mahalata na siya ang talagang nag-uutos sa atin. O di ba yun ang ginawa niya kay Eva? Pinagmukha niyang attractive yung bunga. Huwag tayo magkompromiso. Konektado dito, i-connect din natin yung mga kasalanan ginagawa natin, maliit man o malaki, sa demonyo. Sapagkat siya talaga ang may pakana ng lahat ng ito kung bakit niya tayo tinutukso. Maliwanag ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ang demonyo ang siyang makapangyarihang tagapamahala ng lahat ng kadilimang umiiral sa mundong ito. So hindi natural na nagkakasala tayo. Na umiinit ang ulo natin, nakapagmumura tayo, na naiinggit tayo, na nagnanasa tayo, na gusto na nating mag-give up. Hindi natural ito. Na nadidepress tayo, hindi natural ito. Malaki ang kinalaman ng Diablo dito. May naguudyok sa atin, may tumutukso sa atin.
may naglalaro, kumokontrol sa atin. It's the devil. Kaya, i-avoid natin ang pagkukompromiso. I-avoid natin na hindi natin maikonekta na ang mga pangit na nangyayari, ginagawa, sinasabi, iniisip natin, ay konektado sa demonyo. Konektadong-konektado ang lahat ng ito. And we should be aware of this. Kasi alam naman natin, ang pakay ng demonyo for all this. Ano sabi ng ating Panginoon sa John 10 verse 10? Patungkol sa demonyo, darating siya only to steal, to kill, and to destroy. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? The devil's goal in our lives is not to give us a small discomfort, inconvenience. It's not to make our lives just a little harder. Hindi ganon. Gusto niya tayong nakawan lahat-lahat sa ating buhay. Gusto niya tayong patayin. At gusto niyang sirain lahat sa buhay natin. Ano pa ang sabi ni St. Paul patungkol dito? Ni St. Peter, 1 Peter 5 verse 8. The devil is like a roaring lion, prowling, looking for someone to devour. Ang ibig sabihin ng salitang devour dyan, to destroy completely. Hindi kakagat ng konti lang. Devour means kainin ng buo. So, wag nating isipin na ang gusto ng demonyo sa atin, nakawin lang konti sa atin. Hindi, lahat-lahat. Ang gusto ng demonyo, ipahirapan lang tayo. Hindi, gusto niya tayong patayin. Gusto niya sirain lahat sa buhay natin. Kaya nga sabi ni St. Peter, resist him, solid in your faith. Ito ang dahilan kung bakit lagi ko pong sinasabi sa inyo sa misa, at kung kinakailang ipagmakaawa ko sa inyo, gagawin ko, ipagdasal natin na tumigil na ang conflict na nangyayari ngayon sa mundo. Sapagkat hindi kalabis ang sabihin, nasa bingit tayo ng katapusan ng mundo. Bakit? Walang ibang may pakana nito kundi ang diablo. Magrosaryo tayo araw-araw. Hilingin natin ang pagbabago ng puso ng mga namumuno sa bansang ito, sa Israel, sa Amerika, sa Iran, sapagkat sila'y nagkokompromiso at hindi na nakikita ang koneksyon na ang diablo nang nagpapatakbo sa gerang ito. Kausapin mo kung may pagkakataon at kung pwede, yung mga leader ng bansa ngayon, they would all say na tama ang kanilang ginagawa. Pwede bang maging tama ang kanilang ginagawa? Ang dami nang namamatay? At ang dami pang patuloy na namamatay? Ang daming naghihirap? They are blinded. Ang demonyo ang siyang may kinalaman. At matindi ang pakay niya. Kaya, again, ipinagmamakaawa ko sa inyo. Nakita nyo naman, ilang araw pa lang, matindi na ang epekto. Hinihimatay na ang mga sasakyan pag dumadating sa gasolinahan. Ilang araw pa lang. Kaya, please, magdasal po tayo. And
sa mas personal na application, ganun din. Let us always recognize the presence and the reality of the devil. Para lagi nating suot yung sinasabi sa Bible na armor of God. Word of God. Righteousness. Peace. Prayer. Lahat ng mga bagay na makapagpapatatag sa atin na ibinibigay na ng Panginoon sa atin. Kailan ba tayo nagsusuot ng armor? Pag may laban. Hindi ka naman magsusuot ng armor kapag walang laban. So nakita po ninyo, bakit hindi tayo laging nagdarasal? Bakit hindi tayo laging sumusunod sa Diyos? Bakit hindi natin laging ini-invoke at hindi tayo laging conscious sa presensya ng ating Panginoong Hesus? Bakit hindi natin laging nararamdaman ang ating pangangailangan sa ating Panginoong Hesus? Certainly, dahil iniisip natin, wala naman tayo sa laban. Kapatid, araw-araw, nasa laban tayo. Kahit nandito tayo sa loob ng simbahan, may mga demonyong nagkalat na hindi lang natin nakikita na po pwedeng gumamit ng tao, ng bagay, ng pangyayari, na sitwasyon sa buhay natin para tuksuhin tayo, na magkasala, na magkompromiso. Kaya, wag natin gawin yung pagkakamali ng mga tao sa ating unang pagbasa, naging mayabang sila, dumidepende sa sariling kakayanan nila. Hindi lang iniintindi at iniisip ng Diyos ay kailangan nila. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. At upang maging authentic yung pangangailangan ngayon, sumunod lagi tayo sa Kanya. Magdasal lagi tayo sa Kanya. Manampalataya tayong lagi sa Kanya. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, hindi watak ang demonyo. Nagkakaisa sila. Nagkakaisa sila para pabagsakin tayo at ang mundo. Pero kakayanin natin ang hukbo ng diablo kung lagi tayong mabubuhay kasama si Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito para sa ating sarili, para sa ating bayan at para sa buong mundo. Paghariin nawa natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa mundo, si Kristo. Dahil kung hindi, delikado tayo. Dahil totoong kalaban ang demonyo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Tulungan mo kung laging mamuhay ayon sa kalooban mo. Tulungan mo pong lagi akong sumunod sa utos mo. Ang tanggihan ko lagi ang panunukso ng diablo at maging ang aking pagkukompormiso. Ipinagdarasal din po namin ang mga namumuno sa mundo, lalong-lalo na yung mga involved sa kaguluhan ngayon. Sana'y magising sila sa katotohanan na hindi na ito trabaho ng Diyos. Gawain na ito ng diablo. Ano man ang tama na iniisip nilang punto. Mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Yung pakiramdam na gusto mo nang mawala ng pag-asa, mag-give up. Yung pakiramdam ng galit, pagtatanim ng galit, inggit, hindi
Natural yan. Galing sa Diablo yan. Alisin mo yan. Tutulungan ka ng Diyos. Basta gustuhin mo lang. Huwag kang panilang sa Diablo. Sisirain niya ang buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo at lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay ipasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwating ng pagsalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay rin tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Samin na Joyce, Joselito Perse Gautiosa, Michael Arsenio Serio, Dionga Maria Jose Arlito Erickson, Goring, Alfredo Mark Ricky, Oreo Iska, Benjamin Nelly, Sally, Elsie, Corio, Ada Dante, kayo hindi ng lahat ng mga pumanaw. Remy, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Awa Diyos, yung baguhin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tulungang maisalob at maisakatuparan ang iyong pagligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa mga suportang binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Lalo na ngayon na medyo tumataas ang presyo ng mga bilihin. Salamat po sa pagtitiwala at makakaasa po kayo na nakararating ang mga binibigay nyo sa mga nangangailangan. Thank you. Patuloy po nating pagdasal ang kapayapaan para sa mundo. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging darisay. Ang Birhen umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Yung magpapabless po.